Mahilig ka rin ba sa mga Toyota na mga sasakyan? Pumunta nga ako sa isang napakalaking car meet at dito nakita natin ang the best of the best pagdating sa mga Toyota. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakita kong mga malulupit na sasakyan dito. Boy, let's go! Dahil tayo nga ay naimbitahan ng Aesthetics Toyota para sumama sa kanilang car meet guys, dadalhin natin ngayong araw itong ating Toyota Hilux na may tae sa hood, no? Tangin na guys, sobrang dumi na nga nitong kotse na to dahil pan-daily natin to, palagi itong nakapark sa labas. Ito nga yung kotse na nakakatanggap ng mga blessings mula sa langit guys, so sobrang daming dumi nito. Pero ang maganda dito, naka-PPF ang ating sasakyan guys, so wala tayong poproblemahin. Minsan nga hinahanap ko talaga yung mga malulupit na mga tae na mga kalabaw guys. Kasi yung mga tae ng ibon, puta hindi na tinatablan tong PPF ko. Gusto ko yung tayo ng kalabaw naman para makita natin kung gaano ba katibay talaga tong PPF na to guys. Anyway, dahil nga may car meet tayo na pupuntahan guys, dapat na maging presentable ang ating sasakyan. So dinala natin dito sa Auto Pro. Ito ang nag-aalaga ng mga sasakyan natin boys. Ang concern ko dito is itong taillight natin guys, dahil galing to sa ad swap dun sa taillights ko na clear. Itong taillight na to guys, puto parang may katarata na. Sa pagitan naman ng mga sulat guys, meron dyang napakadumi na libag. Tangina na tumigas. Di ko alam saan galing yan. Yung taillight natin guys, sobrang labo na rin talaga. So ipapabuffing natin to para medyo naman pogi ang ating Hilux. Ang problema nga sa mga puting sasakyan guys, kapag umulan, nagkakaroon ng mga itim-itim na ganito. So yung mga tulo ng mga ulan, nagsistay sa ating pintura. Pero again, buti na lang, tignan mo naman kung gaano kakintab yung Hilux natin tol. 2 linggo na yung nasa labas tol, puta, pero grabe yung PPF guys. Nagpo-pearl. Ito nga yung concern ko sa aking taillight guys, puta napakalabo. Akala mo panahon pa ni Magellan to. Tangina sobrang labo niyan. Dito nga guys, binanata na ni Jerwin para maalis yung mga marka doon sa ating tailgate guys. Madalas to nangyayari dahil kapag kinocoveran ko tong sasakyan natin, naiipon yung dumi dito sa trunk, no? Kaya kumakapit yung mga libag talaga. Pero buti na lang nandyan ang Auto Pro para sa mga ganitong problema guys. Tignan mo naman, no? Sinubukan ko na lahat dito. Sabon, pangkuskus ng inidoro, panghugas ng pinggan. Puta, ito lang pala ang kailangan guys. Kailangan lang pala natin dalihin sa Auto Pro. Sila ang bahala sa ating sasakyan guys, para pogi naman siya sa ating car meet. At hindi na nga pinatagal ni Jerwin guys at binanata niya na ang ating taillight. Yung ganitong mga taillight guys, gusto ko rin talaga na squeaky clean at maganda yung reflection. Kasi tignan mo naman yung pintura, yung side profile ng ating Hilux tol. Napakintab ng PPF, tapos pagdating sa taillight natin guys, sobrang labo. Tignan mo naman yung after ng detail na to guys. Quick buffing lang pala to guys, hindi to detail na matindihan. Yung taillight lang yung pinakinis dito guys, dahil yung PPF hindi naman natin pinapabuffing yan. Pero tignan mo naman yung reflection sa taillight na yan tol. Nagngangaw-ngaw sa kintab yarn. Sheesh! At tignan mo naman yung ginawa ni Jerwin dito tol. God damn! Woohoo! Parang brand new na talaga guys, no? Iba talaga nagagawa kapag nasa tamang detailer ang kotse mo. Kapakintab ng Hilux natin boys. Let's go! Simulan na ang car meet na to. Dito nga pala ginanap sa Philinvest area ang Aesthetics Toyota Car Meet. Home of the best Toyotas I have ever seen boys. Kasama nga pala natin ngayon si Jana, ang ating partner. At syempre pumasok muna tayo sa Lagusan papunta sa Narnia. Dito nga guys, pumasok na tayo sa exit para masilip ang the best Toyotas na makikita natin ngayong taon. Unang-una kong talagang nakita dito tol is yung AE92 Toyota Corolla. Grabe guys, naaalala ko yung first ever ko na naging kotse, si Cory. Isa siyang small body guys, pero tignan mo naman yung latag check tol. Zero alon with the Watanabe Mags F8F tol. Ay, perfect combination talaga guys para sa Toyota Corolla. Meron pa siyang mga mud flaps. Guys, tignan muna natin ang immaculate paint na to. Ooh-wee! Grabe guys, nakakatuwa makita talaga ng mga ganitong Toyota Corolla. Pero syempre, silipin natin ang itsura sa harapan tol. Tignan mo naman ang makinang bit-bit. Ay ay ay! Black top for AGE. Napakasarap makita ng mga ganito tol. Napakakintab, napakalinis, kompleto, period correct. Hanggang cooling plate guys, meron siya. Isa tong makina na to guys sa mga pangarap ko talaga dati nung nagbubuo pa ako ng aking Toyota Corolla. Huwag kayong mag-alala guys, bibilihin natin ulit si Cory at tutuparin natin ang pangarap natin sa kanya.
Kahit naka-SIR na ako at naka-Hilux na tayo guys, iba pa rin talaga ang tindig sa akin ng ganito kalinis na Toyota Corolla. Yung stock look, GT concept, hindi naka-wagon face. Oh, wow! Tignan mo naman yan, boy! Katabi nga na ito guys is itong Toyota Corolla Love Life AE111 with the 3SGE engine. Ay, isa rin to sa mga pangarap nating mga makina guys. Sobrang dami ko palang pangarap na makina. Pero tignan mo naman yung hood guys, oh. Parang lahat ng kotse dito sa event na to napakakintab talaga. Iba rin yung kanyang mukha boys, kung mapapansin nyo. Iba to sa stock look dito sa atin sa Pilipinas, no? Kompleto. And tignan mo naman yung fitment check. Guys, nakakatuwa sa mga Corolla, bihira talaga ang mga alon. Dito naman, meron tayong Toyota Crown with the beige color. Guys, ang Toyota Crown na to, napakalaki talaga kumpara sa Toyota Corolla. Parang ito ata yung Camry ng mga older models, no? Tignan mo yung makina guys, sobrang laki. Parang sukat na ito guys, malapit na sa mga Mercedes-Benz. Pero isa siyang Toyota. With the reliability. Guys, tignan nyo yung engine bay, napakalinis. Parang kakalabas lang ng kasa, tol. Meron siyang katabing color green na Toyota Corolla guys. Another old model. Yung mga ganitong kotse guys, back in the day, patok na patok talaga yung mga ganitong kulay. Iniisip ko nga minsan, pag nilagay mo yung ganitong kulay green sa Corolla small body, kung babagay nga ba? Syempre hindi. Feel ko lang guys, ganito yung mga bagay na kulay talaga sa mga ganitong type na mga old school na mga Corolla. Kasi bagay na bagay talaga tol. Tignan mo naman yung pintura guys, mas matanda pa to dun sa Corolla kanina pero sobrang kintab. Iba talaga ang nabibigay ng proper detailing kahit sa lumang sasakyan. Tignan mo naman yung hood tol, oh. At syempre hindi natin pwede kalimutan ang Toyota big body with another the 4AGE engine. Ganito guys ang itsura kapag naka-stock na filter. Different take naman sa nakita natin kanina na 4AGE din pero naka-air filter. At stock look lang, no? Tignan mo naman yung mugs ni tol. Tom's New Action. At pinatong pa sa tri-spoke na mugs. Guys, ay tingin ko lang GT build din yung ganito guys. Tignan natin yung interior, oh. Tiger seats guys, kapag kukuha kayo ng Toyota Corolla big body, targetin nyo yung Tiger seats kasi yan yung pinakamaganda para sa akin. Iba rin talaga ang nabibigay tindig kapag kompleto ang iyong sasakyan. Tulad nitong Corolla Love Life AE111 Euro Concept. Ay, tignan mo naman tong mugs na to, tol. Tapos kulay puti pa, napakalinis tignan. Naka TRD rin na upuan guys, Nardi steering wheel, kompleto hanggang loob. Busog na busog. Ito nga pala ang itsura ng Euro 2 concept na Corolla guys. At alam naman natin kung magkano talaga ang ganitong mga presyuhan talaga. Deep pockets. Sa mga Euro concept guys, ito ang patok na mugs talaga. Tignan mo naman, bagay na bagay rin talaga yung mga ganitong mugs boys. Tapos napakakintab. Pagang! Dito naman guys, meron tayong Toyota Hilux na Vigo. Pero ang unique sa build na to guys, fabricated ang kanyang tewop. Puta, napakakintab. Guys, ito ang mga unique builds talaga dahil bihira mo makita yung mga ganito. What a unique build by the Yardcraft. Napakalupit talaga, tol. At para naman sa mga Land Cruiser boys natin, tignan nyo tong LC300 na pinalapad tol. Hindi pa sila nakontento sa lapad ng LC300. Nilagyan pa nila ng body kits tol. Puta, napaka-macho tignan. Isang dahilan kung bakit ako nandito guys para makita at ma-inspire na naman buuhin ang ating Toyota Revo. Etong Toyota Revo natin na to guys, na-shoot na rin natin to before. Ito ay kotse ni Sir Harry Lim. Tignan mo naman yung pintura tol, nagngangaw-ngaw sa kintab. At ang maganda dito, sagad sa baba. Ikaw na magsasawa kung gaano kababa gusto mo. At nakita nga natin yung tropa natin na si TJ, ang pinakapogi kong tropa guys. Ito nga pala ang nag-sponsor sa PPF ng ating Hilux guys. Ang Alpha PPF. Sila ang rason kung bakit wala na akong pake kung madumihan ang aking Hilux guys dahil armored ang ating Hilux sa lahat ng tae na babagsak sa kanya. Mamaya guys, ipapakita ko ang kanilang Supra dahil pinipf din nila yon ng colored guys. Nako, magugulot kayo sa quality at pintura ng kanilang mga PPF guys. Tignan mo naman tong Toyota Alphard na to, tol. Uy!
perfect combination, color white tapos TE37. Para sa akin, ito yung pinaka-poging Alphard na nilabas ng Toyota. Tignan mo yung itsura tol, parang inaantok siya katabi ng LC300 oh. Puta, napakalapad. Bagay din pala yung modelista kits dyan, no? Pagdating sa mga TE37 guys, ito ang pinaka-gusto kong kulay talaga. Itong magnesium blue in the matte colorway guys. Tignan mo tong napakalapad na Toyota Hilux na to guys. Ito talaga yung favorite na mukha ko pagdating sa GRS look. Itong may malapad na panggilid tol. Paglingon ka naman sa aking kaliwa, nakita ko tong napakapoging Yaris Cross na to. Tignan mo naman yung brake set tol. Hanggang likod. Puta, 6 na yung kanyang preno guys. Mayaman sa brake pad si bossing. Yung mga ganitong car meet guys, masarap din talaga puntahan. Syempre para ma-inspire kayo kung ano magiging itsura ng mga sasakyan nyo kapag binuhusan nyo ng libu-libong pera tol. Napaka-pogi guys. So tingin mo, clean look. Debadged ang kanyang emblem sa harapan. At napakatikas ng mukha. Puta, galit na galit. Iba rin talaga nagagawa ng TE37 pagdating sa Toyota Fortuner tol. Napakaganda ng mukha nito boys. So, shout out nga pala sa mga tropa natin from Baguio City. Dumayo pa sila dito guys sa Philinvest Alabang. Kahit ayoko ang boxer engine guys, napapakilig pa rin talaga ako sa Toyota 86 na to. Tignan mo naman yung kanyang body kits guys. So galit na galit. Hindi ako masyadong fan ng mga metal bumpers pagdating sa mga Hilux guys. Pero grabe tong Hilux na to. Kung ano ang kinintab ng kanyang body guys, ganun din kakintab ang kanyang metal bumper tol. Guys, never ako nakakita ng mga ganitong builds. Kadalasan kasi off color yung kanilang bumper or color matte, kulay bakal. Pero tol, grabe talaga. Puta, parang ito ata yung pinakamakintab na kotse na nakita ko doon. Grabe guys, so tignan mo, nagngangaw sa kintab. Parang nakapanghinayang madumihan tong kotse na to tol, kasi pick up siya, 'di ba? Dapat medyo off-road ang kanyang pinupuntahan, pero ito nga pala yung bagong model ng Hilux, Travis Cut ang kanyang tawag guys. Comment down below, mas pogi ba yung luma o yung bago? At ito na nga ang Toyota Supra ng Alpha PPF. Sila mismo ang nag-PPF neto tol, at tignan mo naman ang immaculate color. Grabe ang reflection nito tol. Guys, wrap to ni-wrap nila ang kanyang Toyota Supra. Reflection check muna natin guys para makita natin yung guys, ang maganda kapag naka-PPF ka, hindi mo na masyado kailangan ingatan ang iyong sasakyan dahil punos-punos ka na lang dyan tol. Color red din naman ang Supra na to, pero pinalitan nila ng mas brighter red. Katabi naman nito guys is yung Toyota Hilux GRS. Napaka-pogi rin talaga ng itim guys, no? Kapag glossy ang body cladding nito. Pang side profile check muna kapag naka-PPF ang Supra tol. Pang! Pumunta naman tayo sa labas boys para ipakita pa ang mga ibang sasakyan dito. Dito parang nagpulong-pulong lahat ng Toyota Hilux at Toyota Fortuner boys. Napakadami nila dito. Pogi rin talaga yung mga ganitong setup. Naka-lift lang, napakalinis no. Paglabas ko nga dito, nagulat ako sa sobrang dami ng mga sasakyan dito guys. Shoutout sa mga bossing natin dyan. Kaway-kaway muna kayo. At paglingon ko dito tol, meron akong nakitang Toyota MR2. Ito na talaga yung part na kung saan dapat kayong ma-excite. Sobrang daming talaga naman. Sobrang daming napakagandang mga sasakyan dito boys. Let's go! Bihira akong makita ng poging USDM na Toyota Corolla Big Body guys. Pero ito ang kumuha sa aking attention talaga guys. Tignan mo naman yung fitment na to. Tol, bastos na bastos talaga ang batang ito. Meron naman siyang katabing Toyota Corolla Big Body in Euro concept guys. Naku, napakamahal na mga fog lights sa bumper na yan. Nakakatawa makita ng mga ganitong builds guys. Bihira sa mata. Tignan mo naman ang poging dalawang to. At dito nagsimula na nga malusaw ang aking mata. First time ko makakita ng ganitong magkakatabing mga Toyota Corolla guys, mga Toyota units. Naku, napaka-unique talaga. Kadalasan kasi ng mga nakikita natin mga ganitong mga sasakyan boys, pop na pop talaga yung kulay. Kaya pagkatingin natin, kuwang-kuha talaga yung attention, di ba? Kahit maliliit sila guys, naku, napakaganda at napakatikas, napakakintab ng lahat. Ang labanan sa mga ganitong mga older models na mga Toyota guys, yung chrome at ang kintab talaga ng pintura. Tignan mo naman tong kulay itim na to guys. So grabe yung chin, puta, pag nagngangaw-ngaw na.
Grabe rin yung condition nitong Toyota Crown na to guys. So itong color maroon, di ba? At syempre hindi magpapahuli ang katabi niyang third generation Toyota Cressida. Tignan mo naman yung fitment na to, tol. Hindi ko alam guys ano yung mga makina nito, pero for sure diin sa diin. Tignan mo yung fitment na to. Pili ka modernong fitment o halimaw na fitment guys. Tignan mo naman kung gaano kadiin yung may-ari nito, tol. At syempre pagdating sa interior, hindi magpapahuli ang mga sasakyan na to. Hindi mo rin talaga pwede makancel out tong mga sasakyan na to guys, kasi nako, grabe ang dedication at pera na binuhos sa mga sasakyan na to. Pagdating sa mga ganitong sasakyan guys, Vanette Vega talaga ang perfect mags para dito sa 7th generation Toyota Corona na to. Nakakatawa lang din talaga makakita ng mga classic Corollas na ganito guys, kasi pop na pop din talaga yung kulay nila. Isipin mo nag-carmit tong mga to tapos tabi-tabi sila. Talaga namang manginginig ka sa ganda ng mga koleksyon na to. First gen Celica ba ang hanap mo boys? Nako, ito na talaga. Ito yung kotse ng tropa nating si Mr. Gian Serafica. Napaka-classic talaga ng itsura boys. So ibang iba talaga. Tapos alam ko guys nakamakina na to, pero hindi ko alam ano yung sinalpak din ng engine dito. Pero nako, nakita ko tong tumakbo boys. Puta, akala mo magnanakaw sa Quiapo sa sobrang bilis. Meron nga rin ako nakita ditong AE 101 big body na naka-wagon guys. Ito ang bihira rin dito sa atin sa Pilipinas. At syempre, hindi mo makikita to basta-basta. Dito mo lang makikita yan sa Aesthetics Toyota. Grabe rin talaga guys ang craze pagdating sa mga wagon, mga sasakyan. At ang poging part dito, ang kanyang likuran. Sobrang dami mong malalagay guys. So napaka-pogi, napaka-unique talaga naman. Para sa mga naka-GRS Hilux naman guys, kung nag-wonder kayo ano nga ba ang itsura kapag binody color mo ang fenders, commercial muna tayo. Shoutout sa tropa kong ito. Napaka-pogi naman ang Conquest mo tol, in the blue colorway. Anyway guys, ano nga ba ang mas pogi? Tinanong ko si Jana, ang ating partner, ano daw ba ang mas pogi sa dalawang ito? Ang nagustuhan niya yung color white guys dahil mas clean look daw. Pero syempre ako, mas gusto ko yung black na fender guys, kasi mas talaga naman parang galit na galit. So kung nag-iisip kayo i-body color ang fender nyo guys, ito na ang magiging itsura. At sa left side naman guys, ito yung stock fenders. Ano nga ba ang mas pogi para sa inyo? Nagulat nga ako at biglang may nag-spawn na Mitsubishi Lancer Sedia. Bira nga ako mapogian sa mga carbon hood guys, pero this one takes the cake. Di ko alam bakit underrated tong kotse na to. Napaka-pogi naman kasi, pero grabe rin itong Toyota Hilux na to. Ay ay ay, kitang-kita mo yung budget build talaga guys. So, napakahirap nung bumuo naman nito, ba't ganyan yan? At meron din nga ako nakitang Toyota Fun Cargo dito. Kilala rin to bilang Toyota Yaris Verso sa European markets guys, no? Pero kadalasan Toyota Eco ang tawag nila nito. Kamukha kasi nito guys yung Toyota Eco. Tignan mo naman yung taillight tol. Clear taillight at meron siyang headphones dito guys na nakalagay Fun Cargo. Iba rin talaga ang tika sa akin ng itim na GRS Hilux. Parang ang sama niya makatingin no? Parang flex na flex siya sa akin guys. Pucha, ang macho talaga, tignan. Parang nagbe-bench press ng 400 pounds sa sobrang tikas. At syempre, bigyan muna natin ng screen time ang ating sariling sasakyan na si Trump guys, ang ating Toyota Hilux. So wala namang special sa build na to guys. Daily workhorse lang natin siya. Syempre pang araw-araw natin. At dito nagulat nga ako. Meron palang ganitong headlight ang Toyota Hilux. Tinitignan ko kasi ito guys kanina, parang sabi ko iba ata itsura nito. Kaya nilapitan ko at nagtataka ako. Chrome ang kanyang headlight guys. So, ibang-iba rin talaga sa itsura ng mga stock na headlights ng mga ganitong muka guys. No? Yung atin kasi all dark lang. Yung parang EK9 ng itsura. Maitim lang siya. Pero ito guys, tignan mo, chrome. At ako guys, mahilig ako sa mga ganitong chrome. At sino ang may-ari ng Hilux na to? Napaka-pogi boss. Akin na lang yan. Meron nga ako dito nakitang Land Cruiser 200 na ibang-iba talaga ang itsura from Constant Racing. Pagdating naman sa kanyang engine bay guys, naka-stainless na ang kanyang mga tubo-tubo. Parang guguhitan ka talaga nito pag nagkatapat kayo sa stoplight Comment down below ano ang tawag sa ganitong bumper. A wild-looking Land Cruiser 200. At meron tayo ditong Toyota Hilux na G guys. Pero ang unique sa build na to,
Tignan mo naman yung brake set na ito, tol. Project MU with the white on white mags. Ito na ata yung mga preno na kapag pinitik mo, magsi-screenshot ka agad. Ganito guys yung mga headlight ng mga sinasabi ko kanina. All dark lang sila. At parang maganda nga rin yung ganitong upgrade sa taas ng hood guys. So, tignan mo. Very subtle lang ang kanyang bug deflector. Ata ang tawag sa ganito. Meron palang ganito, no? Parang kailangan ko rin yan. Isa sa mga maganda kapag pumunta ka sa mga car meet ng ganito guys, makakita ka talaga ng mga concept. Makikita mo bago mo bilihin, hanapin mo muna sa ibang kotse bago ka gumastos, di ba? Para naman sa mga Corolla fan dyan guys, meron tayo ditong Toyota Corolla AE111 in the Euro 2 concept. Napakalinis lang din talaga guys makakita ng ganito. Dahil alam ko naman na maraming bumubuo ng Euro to sa atin guys, pero iba pa rin talaga makakita ng ganitong proper build. Tignan mo naman yung mags tol, oh. Period correct kumbaga. Syempre, pitikan muna natin ang ating Hilux guys dito sa kanilang Arco ng Aesthetics Toyota. Maraming salamat boss sa mga nag-invite sa akin dito sa car meet na to. Sobrang nag-enjoy talaga ako guys at bihirang naman tayo makapunta sa mga ganitong car meet, pero pinaunlakan nila tayo. Kung ako ang tatanong ngayon, ito talaga ang mga pumukaw sa aking atensyon guys, itong lineup na to. With the classic Corolla Toyotas unit guys, grabe yung color combination nitong mga to guys. Kasi kadalasan, hindi na umaandar ang mga ganitong unit. Pero grabe ang dedication nila sa mga sasakyan nila dito guys. Iba rin talaga ang dedication pagdating sa mga classic cars. Sipin mo tol, nakita mo to sa kalsada, talaga namang mapapatigil ka. Tsaka take note boys bawat isa dito sa mga sasakyan na to talaga naman na hindi lang basta-basta. Hindi ito boys yung mga nakikita natin na normal sa mga kalsada. Ito talaga yung mga tinatawag na gems pagdating sa Toyota units. Nakakatuwa din at nakakataba ng puso makakita ng mga ganito guys dahil isipin nyo boys, mas matatanda pa to sa ating mga to. Pero bumabiyahe pa rin sila ng mga pagkalayaw-layaw mga destinasyon. Isipin nyo guys, 27 pa lang tayo pero parang kakalas na yung tuhod ko. Kailangan na palitan ng panibagong coilovers. Paano pa ba itong mga sasakyan na to? Talaga naman iba ang Toyota reliability. Hindi pa nga tapos ang araw guys pero may mga nagdadatingan pang madidiin na mga unit dito. Nakakatuwa lang din talaga guys na grabe ang suporta ng mga Toyota owners dito sa car meet na to. Karamihan talaga ng mga nakita ko guys dito mga SUV talaga. Bihira yung mga 90s car. Pero tignan mo naman tong Corolla na to tol. Kung naghahanap nga pala kayo ng mga parts ng Toyota Corolla, i-message nyo si Boss Josh Ortega. Nako, lahat kompleto dyan sa taong yan. Napaka-pogi din ng Toyota Corolla nito ni Bossing GT build ang kanyang buo. Para sa mga nag-wonder guys kung paano makapasok sa mga ganitong car meet, invite only lang ba to o may kailangan ba akong dalihin? Guys, libre lang po ang admission. Ini-invite ko kayo na pumunta sa mga car meet ng ganito guys, lalo na kung mahilig kayo sa mga kotse dahil grabe ang community, talaga namang mag-e-enjoy kayo. At syempre, makikita mo ang iba't ibang builds patungkol sa iyong sasakyan.